Dulot ng matinding trapiko ang ginanap na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ngayon po, alamin naman natin ang pinakahuling assessment ng MMDA dito at kung ano ang dapat asahan ng mga motorista, mga kapatid nating commuter ngayong araw, July 1, Wednesday. Nasa linya po ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III. GM Torre, good morning. Maraming salamat po sa pagsagot ng aming tawag sa Good Morning, kapatid. Good morning. Good morning, sir. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Good morning, ma'am. GM, so kahapon nga po, no, nabigla yung mga motorista natin. Ano po yung naging kabuuang assessment ninyo, initial assessment ng MMDA sa isinagawang rally kahapon? Kayo din ba ay nasorpresa sa nangyari nga kahapon? Well, may mga indicators naman at earlier nakapag-deploy ang MMDA nakapag-deploy naman ang MMDA pero yun nga, na-overwhelm tayo at medyo napakarami ng taong dumating. So today po, yung continuation ng kanilang rally, until today din po yung kanilang permit. Meron po bang indication na sila ay mag-e-extend ng kanilang rally, GM? Yes, opo. May permit sila hanggang alas 8 mamayang gabi. Meron po ba silang indication na mag-e-extend? Humihingi po ba sila ng extension ng kanilang permit? Well, nasa permit po hanggang alas 8. Well, ang extension siguro will be subject to further negotiations. Kung ano man ang mapagkasunduan kasi ang nagbibigay naman ng permit yan ay ang local government unit. So ano po hakbang ang ipatutupad ng MMDA para maiwasan nga po itong nangyaring traffic kahapon? Sa ngayon ang ginagawa natin ay niluwagan natin ang barrier ng bus lane. Ginawa na naming 3 lanes ang buses. May negotiations lang na ongoing ngayon para tanggalin ang isang New Era bus, yung New Era University na bus na nakahambalang sa third lane na harap mismo ng People Power Monument. Gusto natin sanang i-move ang barrier para magkaroon ng 3-lane access dito sa northbound. Pero nakaharang ho ang isang New Era University bus na pinapakiusapan ngayon na alisin para ma-move ang ating barrier. So ito pong binabanggit nyo po ng mga bus na nakaharang po kahapon, ito po ba ay may traffic violation? Titiketan po ba ito ng MMDA? That will be subject to, definitely may ticket po ito dahil may mga violations po ito. Nasa na lang po yan. Pagkatapos na lang po ang lahat ng ito, ang kailangan muna nating ma-prioritize ay makagalaw muna na maayos ang ating mga kababayan sapagkat sa ngayon talaga nagdudulot na naman ang mabigat na trapiko sa northbound at ang tail end nito ay medyo malayo-layo na, maabot na hanggang lampas ng Shaw Boulevard dahil sa naging bottleneck. Ayaw alisin itong isang bus eh. Kasi talagang, kumbaga, simula nga dyan sa EDSA People Power Monument, White Plains. So sabi nyo nga po, hanggang ano pa yan hanggang Guadalupe, Shaw Boulevard, naapektuhan yung trapiko, yung daloy po. GM, nanatili pa rin ba yung naka-activate yung Emergency Operations Center po at yung naka-deploy pa rin ba yung mga tauhan mula po sa inyong tanggapan sa MMDA sa mga pangunahing kalsada po ngayong araw? Dahil sabi nyo nga, ito may permit, 8 a.m. to 8 p.m. tuloy po July 1 ngayon. Hanggang kailan din po ipatutupad itong pag-activate nga natin ng ating mga tauhan mula po sa MMDA? Ay, ito po, ang MMDA po, talaga namang first in, last out ang MMDA dahil pati ang clean up nito pagkatapos ng lahat na ito ay kami pa rin ang gagawa Kaya andyan ang mga tao natin. Actually, binomonitor natin sila ngayon dito sa command center natin at maayos naman ang so far at ito na lang ang isang bus na to ang ating kailangang maalis para makapagtrabaho na uli ang ating boom truck para magalaw ng maayos ma-align ng maayos ang mga barriers natin. GM, meron po ba tayong impormasyon na bukod po dito sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio ng Maynila na ibang lugar na ookupahin ng mga rallyista ngayong araw? Ano-anong lugar po ba dapat yung ating iwasan? At syempre dapat po paghandaan ng mga motorista at commuters dahil today po ay may pasok pa rin po sila sa kanilang mga trabaho. Pwede po pakidirect ng question na yan sa PNP para sa kanilang security assessment. Kung mayroon silang gustong i-release sa media ng mga advisory,
para sa kanilang mga nadidetect na mga areas kung saan dapat iwasan. Kasi nga, sabi nyo nga, baka i-okupahin ng ibang mga units. Kami po ay masusuporta lamang pag may pinoint out sila na lugar na dapat naming poproteksyonan. Pero meron po ba kayong ilalabas sa panibagong traffic advisory o yung mga rerouting Rerouting, scheme para po sa mga motorista at commuters today? Sa ngayon po, ang ating advisory pa rin ay kung pwedeng iwasan ang People Power Monument sapagkat meron pa rin pagkilos na nandyan at kailangan nating i-manage talaga ang trapiko. Pagbaon lang ng maraming pasensya dito sa lugar na ito. At kung pwede talaga maiwasan, iwasan na lang muna. GM, maraming salamat po muli sa oras ninyo, ha? Thank you po for your time. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat. That was MMDA General Manager Nicolas Torre III on the phone. Salamat, kapatid. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.